Huli sa viral video na ito ang saksakan ng mga lalaki mula sa dalawang nagrambol na grupo sa Maramag, Bukidnon. Naawat sila ng isang babae. Pero bago matapos ang video, isang lalaking may kutsilyo ang tila nag-amok. Dinala sa ospital ang 6 na sugatan. Ayon sa pulisya, nakainom ang dalawang grupo. Bago ngayong gabi, pakakawala na ang 9 na Pilipinong tripulante ng MV Eternity Sea, ang tanker sa Red Sea na inatake at pinalubog ng grupong Houthi noong Hulyo. Batayan sa impormasyong natanggap ng Department of Foreign Affairs mula sa gobyerno ng Oman. Mula sa Yemen, kung saan nakabase ang mga Houthi, dadalhin ng mga Pinoy sa Muscat, Oman. Asikasuhin ng Philippine Embassy at ng Migrant Workers Office sa Muscat ang ligtas at agarang pagpapauwi sa mga tripulante. Nagpasalamat daw ang Pilipinas sa Sultanate of Oman. May binabantayan ngayong weather disturbance na posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw. Pero bago yan, namerwisyo na ang masamang panahon sa ilang lugar sa Mindanao. May report si Oscar Oida. Napatakbo ang batang ito habang nasa dike na yan sa Barangay Labangal, General Santos City. Walang tubig ang dike sa unang bahagi ng video. Pero kalaunan, rumagasa ang kulay tsokolating baha na may tangay na sandamakmak na kahoy at sanga ng puno. Wala namang nasugatan sa insidente. Hindi man umulan dito sa atin sa syudad, pero doon sa mga headwaters ng ating mga major ilog, umuulan. Huwag tayong pakakatiwala, pakapapakumpiyansa. Pero sa Barangay Sinawal sa Jensan din, isang binatilyo ang naanod ng ilog kung saan siya naligo kasama ang 5 kaibigan. Inabutan daw sila ng pagragasa ng tubig. Sinubukan pa siyang iligtas sa mga kaibigan pero nabigo sila hanggang nakita na ang kanyang labi. Gingnan ako, ayaw na laag kay matulog ko. Sa opag, magkuha lang kong gulay, magkuha mi gulay. Nga si kauban, katong kauban sa simbahan. Itong choir. Bumaha naman sa Sarangani. Sa Kiamba, nagmistulang ilog ang kalsada dahil sa umapaw na tubig sa bukid. Di tuloy makatawid ang maraming sasakyan. Sa Purok Pag-asa, landslide ang sumira sa isang maliit na bahay. Inaalam pa kung may nasugatan sa pagguho. Sa bayan ng Maitom, pahirapan ang pag-uwi ng mga estudyante sa Malalag National High School. Nalubog sa baha ang kanilang paaralan, pati na ang katabi nitong kalsada. Ayon sa Pag-asa, epekto ng Intertropical Convergence Zone ang nagpaulan sa Mindanao. Samantala, binabantayan ngayon ng Pag-asa ang isang low-pressure area na posible ngayong gabi o bukas ng umaga pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Tumaas ang tsansa nitong maging bagyo at kung sakali, tatawagin itong bagyong Wilma. Sa weekend ang inaasahang pagtama nito sa lupa sa Eastern Visayas o Caraga Region. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 156 na ang nasawi sa sunog sa residential complex sa Hong Kong, kung saan kabilang sa mga nadamay ang mga OFW na buwis buhay sa pagsasagip sa kanilang mga alaga. May report si John Consulta. Nang magkagulo na sa Wang Fung Court Residential Complex sa Hong Kong noong November 26 dahil sa malaking sunog, kabababa lang noon ng OFW na si Nerissa Katubay mula sa 23rd floor ng isa sa mga gusali habang karga pa ang alagang bata. Kita sa kanyang live stream kung paano siya dali-daling lumabas, bit-bit ang alaga, di alintana ang sariling takot. Nakita ko na po yung apoy na, nakita ko na yung gilid ng building namin is umaapoy na din. Yung tsinelas ko po na goma is alam ko sunog na sunog yung dumidikit na siya sa semento. Umiiyak na yung baby. Kasi nga po yung siguro paghigpit ko ng paghawak sa kanila. Nung pagbaba ko po dun sa 11, nagpahinga na ako humugot. Parang nawalan akong pag-asa namin kasi parang hindi ko na maabot yung yung ground floor. Parang ang feeling ko bakit hindi natatapos yung hagdan. Kumapit din sa tapang ang OFW na si Rodora Alcaraz para mailigtas ang alagang bata mula sa sunog. Kachat daw noon ni Rodora ang partner na si Francis. Nung nadinig ko po yun, para po ako kinabahan, hindi ko na po alam yung gagawin. Malaya nga pa, wala akong magawa. Na-ospital si Rodora dahil sa mga tinamong sugat.
Pero nakahinga na si Francis nang makachat na ang kinakasama. Nabuwas-buwasan na po yung kabok at medyo nakatrabaho na po ng ayos. Ayon sa ating konsulado, natuntun na ang lahat ng 72 OFW na naapektuhan ng sunog. Kinumusta sila ng konsulado at binigyan ng paunang tulong. Nagbigay rin ng relief goods at tulong pinansyal ang Department of Migrant Workers at OWA sa mga nasunugang OFW. Nangako naman ang Hong Kong government na magbibigay ng 150,000 pesos sa apektadong domestic worker, mahigit 750,000 pesos sa sugatan at mahigit 6 million pesos sa mga naulila ng ngayon 156 na nasawi. Gaya ng OFW na si Marian Esteban. Ang employer ni Marian ang nagbalita ng kanyang sinapit. Nakalabas pa po sila ng bata at saka yung kapatid ko sa bahay nila. Natrap na lang po sila sa 9th floor. Galing sila ng 24th floor tapos na doon sa 9th floor nila natagpuan. Plano na raw umuwi ni Marian matapos ang mahigit 1 dekadang pagiging OFW sa Lebanon at Hong Kong para makapiling ang 10 taong gulang na anak. Sabi niya, uuwi ako at mag-business na lang tayo dyan. Tayo ng grocery tapos kainan. Sobrang sakit sila. Sobrang lungkot. Kaya imbes na masaya kami, ay naragsak ka mag-Pasko. Takas tamit yun. Mas mabilis ko mga mayaw dati bang kayo na po. Pag makita mimit ka rin. Dinawag ni bakit anak mi dia kain sa pamilya. Mo makanbayag na. Ay baka umabot dito in 3 weeks ilang ko na. Sa Jones, Isabela ibuburol at ililibing si Marian. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 200 sa 10,000 proyektong sinuri ng AFP ang umano'y ghost projects o di kailanman naitayo. Isinumbong naman ng LTO sa Independent Commission for Infrastructure ang proyekto sa kanila ng SunWest Corporation ni dating Congressman Zaldico na di mapakinabangan. May report si Joseph Moro. Sa 30,000 government infrastructure projects sa buong bansa na pinainspeksyon sa AFP at PNP, 10,000 na ang nasuri ng AFP at anila 252 sa mga ito ghost projects. Ayon sa AFP, natuklasan di talaga naumpisahan ng mga proyekto mula 2016 hanggang kasalukuyan sa Administrasyon Duterte at Marcos. Rest assured na we will be giving the complete report to ICI for them to facilitate and fast-track their investigation. Di lang mga proyekto ng DPWH ang napupuna. Kanina dumulog sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang Land Transportation Office o LTO. Bit-bit ang mga dokumento para isumbong ang proyekto sa kanila ng SunWest Corporation ni dating Congressman Zaldico. Ang isa ay ang C3 project o Central Command Center na ginastosan ng 946 million pesos pero hindi raw nagagamit ng LTO. May mga dapat na cameras na dapat ilagay all over the Philippines. Wala po yung mga nangyaring yan. At saka hindi po siya, sa totoo lang, hindi po siya gumagana. Saka overpayment, may overpayment pa po ito na 26 million. Naunang pinuna ng Commission on Audit o COA na kahit bayad na ang proyekto ay marami umunong kulang kaya lugi ang gobyerno. Di pa na-review ng maayos ang halaga ng kontrata kaya sumobra ito ng higit 26 million pesos. Pinasisingil ng COA sa LTO sa supplier ang mga pagkukulang nito pati ang refund sa sobrang bayad. Sabi ng LTO na ibigay na ng supplier ang lahat ng requirement. Wala rin umanong overpayment sa proyekto. Kasosyo ng SunWest ang 3 iba pang kumpanya para sa C3 project na pinasok nila noong 2020. Iniimbestigahan si Co kung dawit siya sa umano'y rigging o lutong bidding ng mga flood control projects. Para suriin kung may ebidensya nito, pinasok ng NBI at Philippine Competition Commission ang condo unit ni Co sa tagig sa bisa ng inspection order. Ayon sa source ng GMA Integrated News, may nakuha mga dokumento na may kaugnayan sa bidding at flood control. Sabi ng NBI, pag-aaralan kung paano magagamit ang mga nakuha sa unit para sa case build-up laban kay Co at iba pang taong makikita sa mga dokumento. Sa Sandigan Bayan, 9 sa 15 kapwa akusado ni Co sa substandard project sa Oriental Mindoro ang tumugon ng not guilty sa kasong malversation of public funds.
Ayon sa kanilang mga abogado, naghain na sila ng petition for bail dahil mahina ang ebidensya laban sa kanilang mga kliyente. Gate ng prosekusyon, matibay ang hawak nilang ebidensya. Kaugnay naman sa kaso nilang Graff, naghain na rin ng not guilty plea si Juliet Calvo at 8 kapwa akusado. Sa unang live stream na pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure, humarap si Laguna 4th District Representative Benjamin Agarao Jr. at itinanggi ang parata ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na kumikbak siya sa proyekto at nagpa-advance siya ng 9 million pesos sa pamamagitan ng isang Alvin Mariano. Hindi raw niya kilala ang mga Diskaya. Ano ho kaya ang motibo naman ng mga Diskaya? Why are they implicating you? Hindi ko po alam kung ano po ang motibo ng mag-asawang Diskaya. Wala po akong masabi. Kasi nga po, hindi po ako nakaupo doon sa sinasabi nilang panahon. Natural lang po, sa sarili ko po, ayaw ko pong palampasin ang kalapastangan ng ginawa ni Diskaya sa aking pagkatao. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa pang Word of the Year bago matapos ang taon. At nakaka-agit ang napili ng Oxford University Press na rage bait. Yan ang online content na sinasadyang makatrigger ng galit. Nakakabuisit o nakakainsulto ito para mapataas ang shares o react sa isang post. Tipong habang binaba ang iba, may nag-post ng, "Yay, walang pasok." O yung vlogger na nag-video habang nambabastos ng ilang Pinoy for the content. Pinili ng Oxford ang rage bait matapos magbotohan ang mahigit 30,000 tao. Batay sa datos ng Oxford, trumipi raw ang paggamit ng rage bait nitong nakalipas na 12 buwan. Doc Annalyn ng abot kamay na pangarap mapapanood sa GMA Afternoon Prime Series na Hating Kapatid. Ang comeback ni Doc Annalyn played by Jillian Ward, may patikim ding interaction with Tyrone na pinagbibidahan ni Mavi Legaspi. Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo, mainit na sinalubong sa kanyang grand homecoming parade sa Maynila. Complimenting her white dress habang suot ang Miss Universe Philippines crown. It's official! Kinumpirma ni Carla Abellana sa GMA Integrated News na engaged na siya. Kasunod yan ng Instagram post ni Carla proudly showing her diamond ring habang may ka-holding hands. Ate Gay balik ospital 1 buwan matapos niyang makumpleto ang treatment para sa cancer. Ibinahagi ng komedyante sa social media ang kanyang litrato habang nakakonfine sa ospital sa Muntinlupa. Huli na raw nang makaranas siya ng side effect. Nagpa-confine daw siya dahil di na raw siya makakain dahil sa dami ng singaw sa bibig. 2 step forward for a quick photo. Mahigit 20 programa ng GMA ang pinili ng libu-libong magulang at professionals bilang child-friendly and child-sensitive shows. Kabilang sa mga ginawara ng Anak TV Seal Award, ang flagship newscasts na 24 Oras at 24 Oras Weekend. Unang hirit, Kapuso Mo Jessica Soho at ilang programa mula sa GMA Public Affairs. Hindi bababa sa 10 programa mula sa GMA Entertainment Group ang binigyang pagkilala. Ginawara ng pagkilala ang 5 programa ng GTV. Gayon din ang 3 programa ng GMA Regional TV and Synergy. Dinomina rin ng Kapuso Show sa pangunguna ng 24 Oras at Kapuso Mo Jessica Soho ang top 10 favorite programs. Sa unang pagkakataon din, iginawad ang Anak TV Seal Online 2025. 3 programa ng GMA International ang pinarangalan. Sa mga personalidad, Hall of Famer na si Alden Richards. Siya, pati sina Will Ashley at Mika Salamanca at Caprice Cayetano ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0, kinilalang net makabata star na iginagawad sa mga online influencer, digital creator at artist na ginagamit ang kanilang platforms para maghatid ng inspirasyon, kaalaman at kabutihang loob sa digital space. Makabata Star Television Awardees naman sina Barbie Forteza, Chris Chu, David Licauco, Gabby Garcia, Marco Massa at Shaira Diaz.